So ito yung mananampalataya na mga mahihina, na mga nawala, ano ho? Ang sabi diyan, na batang ito na sumasampalataya sa akin. Kung ang pinagmumulan ng katitusuran daw, ang sabi, mabuti pang talian sa liig ng gilingang bato at itapon sa pusod ng dagat. Yung pusod ng dagat niya, hindi literal na pusod ng dagat, ibig sabihin, itapon sa impyerno. Kung makapagpapatisod ka. Kita niya? Yun yung little ones na sinasabi. He warns that a harsh judgment will come on those who oppose one of the little ones who believe in him to sin or to stumble. Kasi may mga nakatitisod na kapatid. Ano, pero pag ikaw ay nagpatisod at hindi ka nag-continue sa pananampalataya mo, siya lang ang tiningnan mo, delikado yun. Ano, hindi na tayo babanggit kung ano yung mga bagay na yun na nakapagpapatisod. Ano po? Kasi may nangyayari talagang gano'n. Ang mga dahilan ng pagkakasala ay pinaliwanag niya sa verse 7, 8, and 9. Mabuti pang bawas ang parte ng katawan kaysa mabulit sa impyerno ang buong katawan. Kasi doon sa 7 and 8, 9, nasabi doon, kung makapagpapatisod sa iyo yung mata mo, nood ka ng nood ng board, kung ano-ano pinagpapanood mo, dubutin mo yan. Diba? Kung yung kamay mo na yan, masama, nagnanakaw yan, kung ano-ano ginagawa, pumapatay yan, nang mamanyak yan, putulin mo yan. Sabi doon sa 7, 8, and 9. Para ano daw? Para hindi mag-cause ng sin. Nakita po natin? So doon, ipinakikita doon yung mga bagay na magdudulot sa tao ng katitisuran. Lalo kay ikaw isang Kristiyano. Sa pagpapatuloy ay muli niyong ginamit na ilustrasyon ng isang bata o little ones bilang pagtukoy sa isang mananampalataya dapat bigyang halaga. Mateo 18:10. Tiyakin ninyo na hindi niyo hahamakin ng kahit isa sa maliit na batang ito. Dahil tandaan niyo, ang mga anghel na nagbabantay sa kanila laging nasa harapan ng aking Ama sa langit. Teka, Brother Miller, sabi mo, walang guardian angel. Diba, tinalakay natin yan. Hanapin nyo rin po na sa FB page ng Church of Christ Imus, ang title Angel. Eh bakit may talata, Brad? Mga anghel na nagbabanta. Diba? Meron pang guardian angel, tinuturo sa atin. Tingnan nyo po yung translation, A, S, and D. Lipat tayo. MBB. Pakain natin ninyo huwag hamakin ng isa sa maliit na ito, sinasabi ko sa inyo, ang kanilang mga anghel ay laging nasa harap ng aking Ama na nasa langit. Yan yung ginagamit na talata ng guardian angel. Diba? Anong sabi nyo kanina? MBB, ADB. Ingatan ninyo na huwag ninyong pawalang halagang sa maliit na ito sapagkat sinasabi ko sa inyo na ang kanilang mga anghel sa langit ay nakakakitang palagi ng mukha ng aking Ama na nasa langit. So ano yung ngayon ang tama niyang translation? Diba? Sa pagbabasa po kasi napakarami natin ginagamit na aklat at malalaman natin kung sino dyan yung may maling pakahugan. See that you do not look down on one of these little ones, for I tell you that there are angels in heaven and always see the face of my Father in heaven. So anong ibig sabihin na may guardian angel ba? Wala po. Scholars and commentators offer several interpretations for what Jesus might mean in this verse. He seems to be warning the disciples not to despise or disrespect any believers in Jesus. Sabi niya, some Bible teachers believe Jesus is speaking of actual little children. Kasi nung pinalapit daw yung bata. Ano po? Pero sa pangkalahatan ng mga scholars na nag-aaral ng Bible, but most agree that Jesus is talking about his little ones, meaning all weak believers in Jesus, ayun, whatever their ages. Kasi parable nga. Ano ibig sabihin ng parable? Not to be taken literally. Kaya malilito ka eh. Pagka inisip mo, bakit yung bang bata sumasampalataya? Hindi mo nakakasampalataya ba? Eh mga ganun po. Ano po? Kaya napakahalaga ng pag-aaral na ginagawa po natin. Ano po? Sabi ko nga sa inyo, matindi itong mga parables na to. Maganda siya. After all, Jesus says, their angels always see the face of God, the Father in heaven. Over the years, people have pointed to this verse as evidence, ayan, yung talata daw na yan, that every believer has his or her own guardian angel. This verse does not suggest that. Ano po? Sa context. Kasi hindi ka pwedeng kumuha ng basta talata. However,
For one thing, those angels are in heaven, seeing the face of God. They are not on earth, protecting the believers. It could not be true that specific angels or groups of angels are assigned to specific Christians, just that it can be taken from this verse. O sige, dun tayo sa may naka-assign na guardian angel. Eh, ba't may nasagasaan na bata? Kung may guardian angel. Bakit may namamatay? Bakit may nalalaglag? Bakit may pumutok ang ulo? Bakit may nasagasaan? Kung may guardian angel. Wala. Ano po? Hindi pwedeng gamitin yung talata na yun kasi yun, yun yung sinasabi natin na over-interpreted. Meron yung mga context. Ano po? Hindi pwedeng basta kukuha doon lang at sasabihin natin, yun na yung guardian angel. Wala pong ganun. Nagpapadala ang Diyos ng anghel, oo. Lalo na sa kanyang mga lingkod. Pero yung every one of us, may naka-assign, ay walang ganun po. Jesus' point seems to be that these angels are connected in some way to these human believers while also being in the presence of God's glory. As such, every believer is valuable and worthy of respect. They interpret the word angels to mean the spirits of those believers instead of actual angels. Di ba meron tayong tinanggap na espiritong sa atin? Ano po, nung tayo mabautismuhan? So, yun yung ginamit na word doon. Pero hindi ibig sabihin po ay may naka-assign na anghel sa bawat isa sa atin. Hindi po gano'n. Oo, sinasabi sa Hebreo na sila yung mga espiritong tagapaglingkod. Pero ang salitang angels na Greek ay angelos, ito ay may type na kahulugan na masculine. Kaya wala rin anghel na babae. Ano? Eh, nandun po yan, nakasalaysay doon sa mga pinaksa natin tungkol. Pinaksa natin dito yung angels, demons, hell. Hanapin nyo na lang po doon. Nandun po, pinaliwanag po natin. Sapagat ako na anak ng tao ay naparito sa mundo upang iligtas. Ayun. Ang mga nawala. Bahagi ito ng iglesia na may mga sariling damdamin o dinadala sa kanilang puso't isipan, ba't hindi sila sumasamba. For the Son of Man came to seek and to save the lost. Yung mga nawala doon sa kawan. Ano sa palagay ninyo ang gagawin ng taong may 100 tupa kung mawala ang isa? Hindi ba't iiwan niya ang 99 sa burol at hahanapin ng nawawala? So, ganun din daw sa kawan, sa church. Kung may kaya nga yung iba, may mga membership na nakalagay. Diba? Ito yung church. Pag may nawalang isa dyan, eh hahanapin. Bakit? Bahagi ng katawan. Inihahalin tulad tayo sa mga tupa. Ano po? Dahil pag-aari ng Diyos, yung iglesia na yan, ating pinaniniwalaan, na ating nasasako. How think ye, if a man have 100 sheep, and one of them be gone astray, doth he not leave the 99 and goeth into the mountains, and seeketh that which is gone astray? At kapag nakita na niya ang nawawalang tupa, mas matutuwa pa siya rito kaysa 99 na hindi nawala. Kasi nakapasok yun talaga sa kawan. Parang ang lumalabas, kaawaan nyo yung nawala. Hanapin nyo, tanungin nyo. Malibang sinabi nitong nawala na to, ay ayoko na sa iglesia kasi sumapi ako sa ibang ganito gusto ko. Wala na tayong pananagutan doon. Pero kung yan nawala na yan, may mga kung ano-anong mga hinanakit o tampo o ano man, pag-uusapan naman yan. Mapahalagahan lang yung nawala na yun. Bumalik ka na! Namimiss ka na namin. And if he finds it, I tell you the truth, he is happier about that one sheep than about the 99 that did not wander off. Ganito rin naman, ayun, binabanggit kanina yung tupa, ang paralel nito, ang sabi, ganito rin naman ang nararamdaman ng inyong amang nasa langit. Ayaw niyang mawala ang kahit isa sa maliliit na batang ito. Yung little ones, yung nawala. Ano ho, kapatid nyo yan eh. Nananalangin kayo, ingatan nyo kami. Mga magkakapatid kay Kristo na pag-alis namin ay bigyan nyo kami ng mga ganito, gano'n, kung anong hinihiling natin. Yan yung little ones na binabanggit. In the same way, your Father in heaven is not willing that any of these little ones should be lost. The parable of the lost sheep is a wonderful story told by Jesus to illustrate the love and compassion that God has for every person.
Tatandaan po natin yung talata. Kasi baka intindi ng iba, napakalupit ng Diyos. Hindi, binigay nga niya yung anak niya eh.